Isang panibagong kontrobersya na naman ang kinakaharap ni Pangulong Kuting Jr. matapos lumabas sa mga ulat ukol sa bagong modus operandi na kinasasangkutan ng kanyang tanggapan. Ayon sa mga informante, may inilunsad umanong programa ang pamahalaan na ginagamit bilang pantabi sa di mo na irregularidad na pagdalaw ng pondo at personal na interes ng mga malalapit sa Pangulo. Sa gitna ng isyu, umugong naman ang balitang si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay nakahandang isiwalat ang buong katotohanan sa likod ng nasabing iskandalo. Ayon sa mga malalapit sa Vice Presidente, matagal na rin niyang hawak ang mga ebidensyang mag-uugnay sa Pangulo sa mga irregularidad. Ngunit ngayon lamang siya nagkalakas ng loob magsalita sa publiko dahil sa patuloy ng panloloko sa mamamayan. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa mga paratang, ngunit nananawagan ng ilang senador at kongresista na isailalim sa imbestigasyon ng nasabing programa. Samantala, inaabangan na ng publiko ang inaasang pagbubunyag ni VP Sara sa mga darating na araw. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod na kaganapan upang ihatid sa inyo ang totoo at makabuluhang balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa mamamayan. Samantala sa linggo May 25, biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leader sa ASEAN ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Puta na, yun lang ipupunta mo sa National Summit. Anak ng teting ka, sasabihin mo lang na amin ng West Philippine Sea. Hindi, sa totoo ako hindi ako pro-China at lalong mahal ko siyempre ang bansang Pilipinas. Yang West Philippine Sea kasi na yan, sa totoo lang, medyo ang tagal na natin din pinag-uusapan yan. 5 bansa ho ang nakakonekta dyan. Vietnam, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, tsaka China, Pilipinas, no? So, Hong Kong, hindi ako nagkakamali, ha? So, kung dadalo si Marcos sa Asian Summit, sa National Summit, tapos ito lang yung yung parang i-presenta, parang babaw mo naman. Yung iba naman na sabihin mo sa mga nandoon na mag-invest kayo sa Pilipinas, maganda ang bansa ko, safe ang bansa ko, makakakuha kayo ng mas magiging masagana yung mga business nyo sa bansa namin. Ganun sana anak ng teting, West Philippines naman. Ewan ko sa'yo, Marcos. Alam mo, minsan dildilin mo kaya yung buhangin dyan sa West Philippines. Alam mo, pag naubusan tayo ng bigas, yan ang ipapasaing sa atin ni Marcos. Yung buhangin dyan. Tapos yung ulam natin, yung Sierra Madre, halit yan. Ngat-ngatin niyo yung bakal doon na kinakalawan. Ayop na yun. Minsan nalalabuan na talaga ako dito kay Marcos Jr. Ewan ko ba? Ang dami-daming pakulo, ang daming kaetyusan. Katulad na lang nito ni Auntie Claire. Napanood ko ning kanina, kaya hindi na natin pe-play ito. Ito na lang kay Professor, no? Kay Dr. Ploilan. Ploilan pala. Ploilan ba? Ploilan. No. Ito. Panoorin na lang natin to, ha. Ito yung magandang komento mapatungkol diyan sa courtesy resignation ng mga pamilyang buhaya. mga crocodile baby ni Tambaluslos. Yan. Sige, play. Yung continuity ng mga programa at mga polisiya sa pagbabago ng liderato ng bawat departamento, maaari talagang mag-cause ito ng unnecessary delay, lalong-lalo na dito sa mga programs, no, na gustong ilatag ng ating Pangulo for us. Kung papalitan ang mga miyembro ng gabinete, magkakaroon na naman ng bagong pulisiya sa kada departamento ng gobyerno dahil sa papalit na mga bagong kalihim sa bawat ahensya ng pamahalaan.
Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, kapag ganito ang nangyari, tiyak na babagal ang mga serbisyo ng gobyerno. Isaan niya ito sa posibleng maging epekto ng panawagang courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Bukod dito, makakapagpatagal din anya sa usad ng trabaho ng gobyerno kung matatagalan bago ma-appoint ang isang sekretary. Kung minsan yung ating commission on appointments, ang tagal ng proseso ng pag-affirm or pag-confirm ng mga appointments, lalong magpapatagal ito doon sa mga public service delivery. And syempre, maantala yung mga programa. Gayunman, kung mapipili ni PBBM ang mga karapat-dapat na manatili sa kanilang tungkulin at ipapalit ang mga karapat-dapat, mas matutupad nito ang kanyang mga programa sa natitirang 3 taon ng Pangulo. Wala akong boses. Sorry. Nakamute pala. Yun yung punggol. Ano, tawag dito. Walang saysay yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Katulad na lang yan, isa sa pinakamagaling na tinatawag na inilagay sa isang posisyon sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Ito si yung aking tito na si Sec Guevara. Oo, nakalimutan ko pangalan niya. Yung tinanggal na rin nung nakaraan, umalis. Katulad na lang nun halimbawa yun, matino yun, maayos. So, maayos yung trabaho niya, lahat, wala namang problema. Kaso ang problema dyan, yung nasa taas. Halimbawa na lang, yan, katulad niyan, DOJ at yung mga Rimulya. Halimbawa, matino ang Rimulya. Halimbawa lang naman. Managinip muna kayo ng gising kahit ngayong araw lang. Halimbawa, matino ang magkakapatid na Rimulya. So, maganda naman yung ginagawa nilang trabaho. Department of Justice, tsaka DOJ. Ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko. So, wala tayong masisita sa trabaho nila kasi maayos yung talagang ginagampanan nila yung trabaho nila. Kaso ang problema, yung utos ng itaas. Halimbawa, katulad na lang yan, yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte at pagdala sa Netherlands. So, ang mag-ano nun, 'di ba? Si DOJ, Secretary Rimulya. Si Secretary Rimulya tutol sa ganon na bakit nyo dadalhin si Duterte or bakit nyo dadalhin ng isang Pilipino at ibibigay nyo sa dayuhan at ibibigay nyo sa ICC, wala naman jurisdiction yan sa atin. So ganon kaso inutos nung itaas. Ibigay mo na yan si Duterte sa ICC para tantanan na tayo. Para hindi na rin tayo mamroblema. So useless. So ibig sabihin walang kwenta pa rin kahit palitan nyo ng 10 beses yung mga cabinet secretary. Kung bulok nga yung sistema ng gobyerno sa taas, walang mangyayari dyan. Ako yun ang sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari dyan kahit bali-balik ta rin nyo yung buong Malacanang. Kahit na gawin yung second lady, diba? May first lady, si Lisa Araneta Marcos. So gawin yung first lady si Auntie Claire. Kabit. Paano kaya na-imagine ko bigla magsabunutan si Auntie Claire tsaka si Lisa? Sino kaya mananalo sa dalawa, no? Isang ayoko ng dugtungan, baka makasuhan ako. Okay, talay. Sa pananaw ni Dr. Calilong, maaaring dahil sa reaksyon ng publiko na bumababa umano ang net satisfaction at ratings ni PBBM kaya nagdesisyon ito na magpatupad ng cabinet revamp. Ang galing no yung so kung halimbawa man na yun talaga yung dahilan kung bakit papalitan yung mga cabinet kasi nga yung trust rating yung rating ni Pangulong Marcos ay bumaba na kasi kamakailan lang nasa ilan ba yun 17% na lang.
So, first time in history ho sa Pilipinas na magkaroon ng 17% na tiwala sa iyo ng buong Pilipino. So, sobrang baba na ho nun, no? Talagang maituturing mo na parang gusto mo na lang sabihan na, oy Marcos, baba ka na. Parang awa mo, nakakahiya ka. Parang ganun, no? So parang ganun ang pinapalabas ng Administrasyong Marcos na kaya bumababa ang ratings or ang trust rating ng taong bayan kay Marcos Jr. dahil sa mga nasa baba nito. Ay, isang malaking katarantaduhan naman na tayo. Anak ng teteng, sabi ko nga paulit-ulit namin sinasabi, walang magagawa lahat ng nasa baba mo kung ikaw ang presidente. Naiintindihan mo ba yon? Ikaw yung presidente ng Pilipinas eh. Isang para kang si Thanos. Alam mo ba, nanonood ka mo na Avengers? Oo, si Thanos, yung kulay green. Ay, hindi pala, si Hulk pala. si Hulk pala. Sorry. Si Thanos, di ba? Isang pitik niya lang, wala lahat. Kasi nasa kanya yung kapangyarihan eh. Nasa kanya yung 5 bato. Diba? So, ikaw ganun ka. Ikaw si Thanos. Iba lang yung panga nyo. Kapag isang utos mo lang dyan sa mga cabinet secretary, congressman, lahat ng nasa baba ng presidente, pag isang utos lang yan, tigilan niyo yung mga hayop kayo. Tapos, ang problema, ganun kasimple. Ewan ko ba anong gustong palabasin ng anong gustong parang may ibig sabihin tong tawag dito, yung parang gusto nilang palabasin kasi mga palyado yung cabinet secretary kaya mababa ang ratings ni Marcos. Lul, tigilan nyo nga kami sa ganyan nyo. Seen doon sa mga past surveys before the elections na talagang bumaba yung kanyang trust and satisfaction rating, and this could be attributed to the fact that over the past years walang isang konkreto o malinaw na legacy project or program ang ating Pangulo, and this could be attributed to the fact that maybe many of his department secretaries are also not on the same page. Yan pala. Di ba? Sino ba naman di magbababa ratings ng tiwala ng tao sa'yo? Ikaw ba naman sabihin mo? Ayan, katulad po ni Erwin Tulfo na tiga Jensan. Kaya napapatingin si Pacquiao. Tulfo, tiga Jensan. Anak ng teteng naman, katulad nun, si Tolentino, yan po yung unang-unang dumating nung bagyong Yolanda sa Tacloban. Kaso, biglang nilabas ng mga Duterte supporters na ang unang-una doon si Pangulong Duterte. Wala naman Tolentinong nakita doon. Bumingo agad. Diba? Yung katulad sinabi mo na walang barel, wala pong barel na pumasok sa kay OJC. Nung nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng mga live sa mga channel namin ng Banateros, kitang-kita doon habang nagla-live kami. Harap-harapan kami ng mga mga bata ni Turi, ni Diwata Torre. Puro naka full battle gear sila. Doon pa lang buminggo ka na. Pangalawa, yung pag-deny mo sa ICC, sabi mo, hindi ko pa papasukin yung ICC, wala naman jurisdiction dito yan. Pero anong nangyari? Binigay mo, pinapasok mo pa rin. Hindi mo nga pinapasok ang ICC, pero pinapasok mo Interpol. Yung Interpol, ginawang tulay ng ICC, makapasok sa Pilipinas. Wala din, ganoon din. So, yan yung mga yan yung mga talagang kinainis ng taong bayan kung bakit bumaba ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung pagtaas ng krimen sa Pilipinas ngayon, pagtaas ng droga sa Pilipinas. O yung pinakamalupit pa, yung nila sa war on drug. Gusto nilang palabasin na kapag pinaputukan ng mga adik yung mga pulis, wag magpapaputok. Sige, baril lang kayo ng baril. Malapit pa dito, pag may namamatay ng mga pulis, walang pakialam ang gobyerno. Pero kapag may namamatay ng mga adik,
Ayaw sumabit pa. No? Kapag may mga namamatay na mga adik, idadagdag na naman sa war on drug. Mirin nyo, pati yung mga panahon pa ni Marcos Jr. na mga namatay na mga pusher, idinagdag sa war on drug ni Pangulong Duterte. Diba? So, di sa totoo lang yung hanggang ngayon naawa talaga din ako sa mga ibang kapulisan natin kasi gamit na gamit sila. So alam naman na natin no choice sila kasi kailangan nilang sumunod pero ginagamit sila sa mga sa ganitong ng gobyerno kasi wala rin naman sila magagawa. Kailangan nilang sumunod doon. Pag di naman sila sumunod kasi biruin mo ang niyan sa loob ng ilang taon yung kanilang serbisyo niyan pag tinanggal sila wala sila makukuha kaya naiintindihan din natin at marami din tayo syempre mga kuya natin sa Eagles halos mga kapulisan yan no ako nga lang ata hindi pulis sa Eagles ba't ba ako napasok sa Eagles hindi kaya dinagit ako ng agila ang taba ako na hindi, talagang shoutout nga pala dyan sa mga kuya at ate natin dyan sa batch ako. Tayo lang yung batch ko, di ko alam. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Ano ba tong lugar na to? Basta yun na yun, mega love, shoutout sa inyong lahat. Buisit na yan. Kita mo, Marcos, sa sobrang kapagiging slow mo, pati ako nadamay. Ayaw mag-function ng utak ko. Biglang nag-palpitate nawala yung sounds. Nawala yung sound effects natin guys. Ba nangyari? Kita mo, nagkakalitsi-litsi na. Lahat na. Oo, yun na nga, no? Nawala na yung sound. So, ibig sabihin, i-end na natin tong vlog na to. So, anong makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Kuala Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leader sa ASEAN ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Puta na, yun lang ipupunta mo sa National Summit. Anak ng teting ka, sasabihin mo lang na amin ng West Philippine Sea. Sa totoo ako hindi ako pro-China at lalong mahal ko syempre ang bansang Pilipinas. Yang West Philippine Sea kasi na yan, sa totoo lang, medyo ang tagal na natin din pinag-uusapan yan. 5 bansa ho ang nakakonekta dyan. Vietnam, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, tsaka China, Pilipinas, no? So, Hong Kong, hindi ako nagkakamali So, kung dadalo si Marcos sa Asian Summit, sa National Summit, tapos ito lang yung yung parang i-presenta, parang babaw mo naman. Yung iba naman na sabi mo sa mga nandoon na mag-invest kayo sa Pilipinas, maganda ang bansa ko, safe ang bansa ko, makakakuha kayo ng mas magiging masagana yung mga business nyo sa bansa namin. Ganun sana anak ng teting, West Philippine sila naman. Ewan ko sa'yo, Marcos. Alam mo, minsan dildilin mo kaya yung buhangin dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, pag naubusan tayo ng bigas, yan ang ipapasaing sa atin ni Marcos. Yung buhangin dyan. Tapos yung ulam natin, yung Sierra Madre, hanip yan. Ngat-ngatin nyo yung bakal doon na kinakalawan. Ayop na yun. Minsan nalalabuan na talaga ako dito kay Marcos Jr. Ewan ko ba? Ang dami-daming pakulo, ang daming kaetyusan. Katulad na lang nito ni Auntie Claire. Napanood ko na kanina kaya hindi na natin pe-play ito. Ito na lang kay Professor, no? Kay Dr. Ploilan. Ploilan pala. Ploilan ba? Ploilan. No. Ito. Panoorin na lang natin to, ha. Ito yung magandang komento mapatungkol diyan sa courtesy resignation ng mga pamilyang buhaya.
mga crocodile baby ni Tambaluslos. Oo, yan. Sige, play. Yung continuity ng mga programa ng mga polisiya sa pagbabago ng liderato ng bawat departamento, maaari talagang mag-cause ito ng unnecessary delay, lalong-lalo na dito sa mga programs na gustong ilatag ng ating Pangulo for us. Kung papalitan ang mga miyembro ng gabinete, magkakaroon na naman ng bagong pulisiya sa kada departamento ng gobyerno dahil sa papalit na mga bagong kalihim sa bawat ahensya ng pamahalaan. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, kapag ganito ang nangyari, tiyak na babagal ang mga serbisyo ng gobyerno. Isaan niya ito sa posibleng maging epekto ng panawagang courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Bukod dito, makakapagpatagal din anya sa usad ng trabaho ng gobyerno kung matatagalan bago ma-appoint ang isang sekretary. Kung minsan yung ating commission on appointments, ang tagal ng proseso ng pag-affirm or pag-confirm ng mga appointments, lalong magpapatagal ito doon sa mga public service delivery. And syempre, maantala yung mga programa. Gayunman, kung mapipili ni PBBM ang mga karapat-dapat na manatili sa kanilang tungkulin at ipapalit ang mga karapat-dapat, mas matutupad nito ang kanyang mga programa sa natitirang 3 taon ng Pangulo. Wala akong boses. Sorry. Nakamute pala. Yun yung punggol. Ano tawag dito? Walang saysay yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Katulad na lang yan, isa sa pinakamagaling na tinatawag na inilagay sa isang posisyon sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Ito yung aking tito na si Sec Gibara. Oo, nakalimutan ko pangalan niya. Yung tinanggal na rin nung nakaraan, umalis. Katulad na lang nun halimbawa yun, matino yun, maayos. So, maayos yung trabaho niya, lahat, wala namang problema. Kaso ang problema dyan, yung nasa taas. Halimbawa na lang, yan, katulad niyan, DOJ at yung mga Rimulya. Halimbawa, matino ang Rimulya. Halimbawa lang naman. Managinip muna kayo ng gising kahit ngayong araw lang. Halimbawa, matino ang magkakapatid na Rimulya. So, maganda naman yung ginagawa nilang trabaho. Department of Justice, tsaka DOJ. Ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko. So, wala tayong masisita sa trabaho nila kasi maayos yung talagang ginagampanan nila yung trabaho nila. Kaso ang problema, yung utos ng itaas. Halimbawa, katulad na lang yan, yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte at pagdala sa Netherlands. So, ang mag-ano nun, 'di ba? Si DOJ, Secretary Rimulya. Si Secretary Rimulya tutol sa ganon na bakit nyo dadalhin si Duterte or bakit nyo dadalhin ng isang Pilipino at ibibigay nyo sa dayuhan at ibibigay nyo sa ICC, wala naman jurisdiction yan sa atin. So ganon kaso inutos nung itaas. Ibigay mo na yan si Duterte sa ICC para tantanan na tayo. Para hindi na rin tayo mamroblema. So useless. So ibig sabihin walang kwenta pa rin kahit palitan nyo ng 10 beses yung mga cabinet secretary. Kung bulok nga yung sistema ng gobyerno sa taas, walang mangyayari dyan. Ako yan ang sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari dyan kahit balibalik ta rin nyo yung buong Malacanang. Kahit na gawin yung second lady, diba? May first lady, si Lisa Araneta Marcos. So gawin yung first lady si Auntie Claire. Kabit. Paano kaya na-imagine ko bigla magsabunutan si Auntie Claire tsaka si Lisa? Sino kaya mananalo sa dalawa, no? Isang ayaw ko ng dugtungan, baka makasuhan ako. Okay, talay. Sa pananaw ni Dr. Calilong, maaaring dahil sa reaksyon ng publiko
na bumababa umano ang net satisfaction at ratings ni PBBM kaya nagdesisyon ito na magpatupad ng cabinet revamp. As we Ang have galing no, ang galing no. Yung so kung halimbawa man na yun talaga yung dahilan kung bakit papalitan yung mga cabinet kasi nga yung trust rating, yung rating ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos ay bumaba na. Kasi kamakailan lang nasa ilan ba yun? 17% na lang. So, first time in history ho sa Pilipinas na magkaroon ng 17% na tiwala sa yon ng buong Pilipino. So, sobrang baba na ho nun, no? Talagang maituturing mo na parang gusto mo na lang sabihan na, oy Marcos, baba ka na. Parang awa mo, nakakahiya ka. Parang ganun, no? So parang ganun ang pinapalabas ng Administrasyong Marcos na kaya bumababa ang ratings or ang trust rating ng taong bayan kay Marcos Jr. dahil sa mga nasa baba nito. Ay, isang malaking katarantaduhan naman na tayo. Anak ng teteng, sabi ko nga paulit-ulit namin sinasabi, walang magagawa lahat ng nasa baba mo kung ikaw ang presidente. Naiintindihan mo ba yon? Ikaw yung presidente ng Pilipinas eh. Isang para kang si Thanos. Alam mo ba, nanonood ka mo na Avengers? Oo, si Thanos, yung kulay green. Ay, hindi pala, si Hulk pala. si Hulk pala. Sorry. Si Thanos, di ba? Isang pitik niya lang, wala lahat. Kasi nasa kanya yung kapangyarihan eh. Nasa kanya yung 5 bato. Diba? So, ikaw ganun ka. Ikaw si Thanos. Iba lang yung panga nyo. Kapag isang utos mo lang dyan sa mga cabinet secretary, congressman, lahat ng nasa baba ng presidente, pag isang utos lang yan, tigilan niyo mga hayop kayo. Tapos, ang problema, ganun kasimple. Ewan ko ba anong gustong palabasin ng anong gustong parang may ibig sabihin tong tawag dito yung parang gusto nilang palabasin kasi mga palyado yung cabinet secretary kaya mababa ang ratings ni Marcos. Lul, tigilan nyo nga kami sa ganyan nyo. seen doon sa mga past surveys before the elections na talagang bumaba yung kanyang trust and net satisfaction rating. And this could be attributed to the fact that over the past years, walang isang konkreto o malinaw na legacy project or program ang ating Pangulo. And this could be attributed to the fact that maybe many of his department secretaries are also not on the same page. Yan pala. Di ba? Sino ba naman di magbababa ratings ng tiwala ng tao sa'yo? Ikaw ba naman sabihin mo? Ayan, katulad po ni Erwin Tulpo na tiga Jensan. Kaya napapatingin siya si Pacquiao. Tulpo, tiga Jensan. Anak ng titing naman, katulad nun, si Tolentino, yan po yung unang-unang dumating nung bagyong Yolanda sa Tacloban. Kaso, biglang nilabas ng mga Duterte supporters na ang unang-una doon si Pangulong Duterte. Wala naman Tolentinong nakita doon. Bumingo agad. Diba? Yung katulad sinabi mo na walang barel, wala pong barel na pumasok sa kay OJC. Nung nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng mga live sa mga channel namin ng Banateros, kitang-kita doon habang nagla-live kami. Harap-harapan kami ng mga mga bata ni Turi, ni Diwata Torre. Puro naka full battle gear sila. Doon pa lang bumingo ka na. Pangalawa, yung pag-deny mo sa ICC, sabi mo, hindi ko pa papasukin yung ICC, wala naman jurisdiction dito yan. Pero anong nangyari? Binigay mo, pinapasok mo pa rin. Hindi mo nga pinapasok ang ICC, pero pinapasok mo Interpol. Yung Interpol, ginawang tulay ng ICC, makapasok sa Pilipinas. Wala din, ganoon din. So, yan yung mga yan yung mga talagang kinainis ng taong bayan kung bakit bumaba ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung pa nga, yung pagtaas ng krimen sa Pilipinas ngayon,
pagtaas ng droga sa Pilipinas. O yung pinakamalupit pa, yung pag ano nila sa war on drug. Gusto nilang palabasin na kapag pinaputukan ng mga adik yung mga pulis, yung mga pulis wag magpapaputok. Sige, baril lang kayo ng baril. Malapit pa dito, pag may namamatay na mga pulis, walang pakialam ang gobyerno. Pero kapag may namamatay na mga adik, ayaw sumabit pa. No, kapag may mga namamatay na mga adik, idadagdag na naman sa war on drug. Mirin nyo, pati yung mga panahon pa ni Marcos Jr. na mga namatay na mga pusher, idinagdag sa war on drug ni Pangulong Duterte. Diba? So, sa totoo lang, yung hanggang ngayon naawa talaga din ako sa mga ibang kapulisan natin kasi gamit na gamit sila. So alam naman na natin, no choice sila kasi kailangan nilang sumunod, pero ginagamit sila sa mga ganitong ng gobyerno. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!